bida balita ngayong tanghali. Islamic State militants o ISIS inako ang pagpapasabog sa Marawi City kahapon. PNP may persons of interest na sa nangyaring pag-atake. Halos 100 karagdagang security forces dumating na sa Marawi City. Matataas na opisyal ng AFP at PNP magsasagawa ng command conference. Baybayin ng Caguait, Surigao del Sur, niyanig ng magnitude 6.8 na lindol kaninang umaga. Naitalang aftershock sa malakas na lindol sa Hinatuan noong Sabado, sumampa na sa mahigit 1,000 ayon sa PHIVOLCS. Dagdag pasahe sa MRT3 posibleng ipatupad sa unang quarter ng taong 2024 ayon sa Department of Transportation. Chinese militia vessels na nakaistasyon sa Julian Felipe Reef lalo pang dumami ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. At panibagong dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Lunes, December 4, 2023 at una sa mga balita ngayon tanghali. Naka-full alert na ang buong puwersa ng Police Regional Police Bangsamoro Autonomous Region. Ito ay kasunod ng pagsabog ng bomba sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University kahapon ng umaga, kung saan 4 ang naitalang namatay. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Ito'y upang matukoy ang nasa likod ng pambobomba sa loob ng gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi, Lanao del Sur. Base sa inisyal na report ng ProBar, tuwing araw ng linggo ay ginagamit para sa Catholic Mass ang naturang gymnasium. Subalit, kahapon ng umaga, pinasabugan ito ng hindi pa natutukoy na salarin. Sa naturang pagsabog, 4 ang sinasabing naitalang namatay at 45 naman ang nasugatan. More or less dito, more than 40 ang nandito ngayon sa ospital. Sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat. Nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman na konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Yung ibang natitira ngayon dito, ito yung medyo may malalaang sugat. Sinabi pa ni Governor Adyong na inaantay nila ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP at AFP kaugnay sa insidente. Sa isang pahayag, sinabi naman ni ProBar Director Police Brigadier General Alan Nobleza na isa sa anggulong tinitingnan nila ay ang paghihiganti ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Nagkaroon kasi aniya ng operasyon ng militar noong nakaraang araw sa Dato Hofer, Maguindanao kung saan 11 sa miyembro ng Dawla Maute ay namatay, kabilang ang kanilang sub-commander. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang pamunuan ng PNP sa pamilya ng mga nasawi at tiniyak ang pagsasagawa ng masusing investigasyon sa insidente upang mapanagot ang mga salarin. Nakiusap din ng PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o mga walang basehang impormasyon kaugnay sa insidente na hindi anila nakakatulong sa isinasagawa nilang pag-iimbestiga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang pagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan sa Marawi kasunod ng nangyaring bombing incident. Tiniyak ng Pangulo ang hustisya sa mga biktima ng pagsabog. Narito ang report ni Nel Mariboho. Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake na ayon sa Pangulo ay foreign terrorist sa Mindanao State University o MSU at Marawi communities kahapon ng umaga. Sa isang pahayag, iginiit ng Pangulo na ang extremist na gumagamit ng karahasan laban sa mga inosente ay tinuturing na kaaway ng lipunan.
Nakiramay ang Pangulo sa mga biktima ng bombing incident. Ayon kay PBBM, nakikipag-ugnayan na ang national government sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at mga kinaukulang lokal na pamahalaan. Nagpasalamat siya sa mabilis na pagresponde at suporta nito sa mga biktima. Inatasan ng Chief Executive ang PNP at Armed Forces of the Philippines na matiyak ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan ng mga apektadong komunidad. Nag-deploy na rin anya dito ng dagdag na security personnel. Nanawagan rin ng Pangulo sa lahat na maging mahinahon at maging maingat na hindi madagdagan pa ito ng mali at hindi na-verify at hindi opisyal na impormasyon. Tiniyak ng Pangulo ang hustisya sa mga naging biktima ng pagsabog. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga biktimang nasawi sa nangyaring pambobomba sa loob ng Mindanao State University kahapon. Kasabay nito ay mariin ring kinondena ng Vice Presidente ang walang awang pag-atake sa mga inosente nating kababayan. Para kay VP Sara, isang gawaing mapangahas ang pangyayari, ngunit malinaw rin anya na isang karuwagan. Sa kabila nito, nanawagan pa rin si VP Sara sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Pinayuhan rin ito ang publiko na mag-ingat at mapagmatsyag upang mapigilan ang anumang maaaring susunod na pag-atake sa mga sibilyan. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Isa sa mga anggulong tinitignan ng Armed Forces of the Philippines sa nangyaring pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University kahapon ay ang retaliatory attack o ang umano'y paghihiganti ng mga teroristang grupo. Sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinabi nito na dahil sa mga sunod-sunod na operasyon ng pwersa ng militar laban sa mga teroristang grupo sa Western Mindanao, posibleng ito anya ang dahilan ng ginawang pag-atake ng mga terorista sa Marawi City kahapon. Ayon sa AFP Chief, sa nakalipas na 3 araw ay tuloy-tuloy anya ang operasyon ng Western Mindanao Command na naging dahilan ng pagkaka-neutralize ng mga terorista sa lugar. Kamakailan ay napatay ng tropa ng militar ang nasa 11 mga miyembro ng Daula Islamia, kabilang na ang kanilang leader. Habang napaslang rin ang isang notorious Abu Sayyaf leader na umano'y sangkot rin sa pagpapasabog sa Hulo Cathedral noong 2019. Dumating na sa Marawi City ang nasa halos 100 karagdagan security forces na magbabantay sa lugar kasunod ng nangyaring pagpapasabog kahapon. Samantala, naroon na rin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ilang matataas na opisyal ng PNP para sa isasagawang command conference. Mula sa Marawi City, makibalita tayo kay Weng Fernandez live. Weng, kamusta na ang ipinapatupad na seguridad ngayon dyan sa Marawi? Yes, Luella, maayong oddo. Naka-full alert po dito sa Marawi City at magpatuwang po ang AFP at PNP na nagbabantay dito sa lungsod. Kaninang pasado alas 9 ng umaga, iniharap sa media at sa ibang mga ahensya ng gobyerno ang mga pulis galing sa Regional Mobile Force Company PROBAR at Lanao del Sur Provincial Police Office o PPO. Ang nasabing additional security forces ay magiging katulong sa existing security forces ng Marawi State University upang mas mapaigting at mas mabantayan ang nasabing eskwelahan na mapasukan ng masasamang loob. Luella, nakaposisyon na rin ang iba't ibang checkpoints ng mga otoridad papunta ng Marawi City upang mamonitor ang lahat ng papasok sa lungsod.
Samantala, Luella, personal na bumisita ngayong umaga si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa ng command conference kasama ang ilang local official ng Lanao del Sur, kabilang na dito sa Governor Mamintal Bumbit Adjong at ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Office of the Civil Defense. Matapos ang command conference ay haharap naman sa media si Browner. Luella? Alright, maraming salamat, Weng Fernandez. Inilagay na sa heightened alert status ang buong Metro Manila kasunod ng pagpapasabog sa loob ng Mindanao State University sa Marawi kahapon. Ayon kay PNP Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, ito'y bahagi ng kanilang security adjustment upang maiwasan ang spillover ng nangyari sa Marawi. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang mga paghihigpit na gagawin ng NCRPO ngayong naka-heightened alert dito sa Metro Manila? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Magpapatupad ang NCRPO ng mga checkpoints at mahigpit ding babantayan ang mga vital installation at places of convergence dito sa Metro Manila. Ito'y matapos nga ipag-utos ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagtataas sa heightened alert status sa buong Kamaynilaan. Kasunod ito ng pagpapasabog sa loob ng Mindanao State University kahapon na ikinamatay ng 4 na individual at ikinasugat naman ng 45 iba pa. Sinabi din ni General Peralta na naka-full alert status ngayon ang buong rehiyon ng Mindanao. Ito'y upang maiwasan na maulit pa ang pagpapasabog sa ibang lugar sa rehiyon. Nauna nang sinabi ni ProBar Director Police Brigadier General Alan Nobleza na isa sa tinitingnan nilang anggulo sa pagpapasabog ay ang posibleng paghihiganti ng Dawla Islamiyah Maute Group. Ito'y dahil nagsagawa ng operasyon ng militar noong mga nakaraang araw sa Dato Hofer kung saan 11 sa kanilang mga tauhan ang namatay at kabilang dyan ang kanilang sub-leader. Si AFP Chief of Staff General Romeo Browner naman, sinabing may kahalintulad sa Hulo bombing noong January 2019 ang nangyari sa MSU. Iniimbestigahan pa niya ng PNP at AFP ang posibleng pagkakasangkot ng foreign terrorists sa insidente. Bagamat sinabi na ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may mga indikasyon na may kinalaman ang dayuhang terorista sa insidente. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Samantala, naka-heightened alert na rin ngayon ang puwersa ng Philippine Coast Guard matapos ang nangyaring pagsabog sa isang gymnasium sa Marawi City kahapon. Sa ngayon ay inatasan na ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng PCG District na maging alerto at higpitan pa ang pagbabantay sa lahat ng mga pantalan at shipping operators. Kaugnay nito, lalo pang paiigtingin ng PCG ang kanilang intel reports. Gayon din ang pre-departure inspection sa mga sasakyang pandagat, deployment ng Sea Marshal, coastal security patrols at iba pa. Layo nito na masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na maglalayag lalo pa ngayon na papalapit na ang holiday season. Inako na umano ng grupong Islamic State o ISIS ang pagsabog sa Marawi City kahapon. Sinasabing ginawa ng grupo ang pag-amin na sila ang may kagagawa nito sa isang telegrama. Samantala, mayroon na rin natukoy na persons of interest ang mga pulis sa insidente ayon kay Bangsamoro Police Regional Office Chief Police Brigadier General Alan Nobleza. Gayunman, hindi na muna nila papangalanan ang mga ito habang isinasagawa pa ang investigasyon. Bumubuo na rin ng Special Investigation Task Group na tututok sa pagsabog. Sa iba pang balita, sentro ng climate talks ng United Nations sa Dubai, UAE ang pag-aalis ng fossil fuel sa energy system ng mundo. Samantala, sa Pilipinas, pasado na sa House of Representatives ang panukalang batas na tutugon sa climate change. Narito ang ulat ni Rosalie Cors.
Nangako ang mga bansa at oil companies sa United Nations Climate Talks sa Dubai, UAE na gagawa ng malaking hakbang upang tugunan ang global warming sa pamamagitan ito ng malaki at bagong energy pledge. Nasa 100 bansa ang nangakong triplihin ang paggamit ng renewable energy sa 2030. Anila makatutulong itong alisin ang fossil fuels sa energy system ng mundo. Mayroon namang 50 oil at gas companies ang nangakong titigil sa pagdadagdag ng planet warming gases sa 2015. Samantala, aprobado na ng House of Representatives ng Pilipinas sa third at final reading ang House Bill No. 9084 o ang Climate Change Resilience Act. Sa pamamagitan ito ng botong 238-0. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng isang Climate Change Resiliency at Adaptability Program na lilikha at magpapatupad ng mga solusyon upang i-adapt at i-mitigate ang matinding epekto ng climate change. Magkakaroon din ng isang multi-sectoral approach upang labanan ang epekto ng climate change at balangkasin ang responsibilidad ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay nito. Bukod dito, magkakaroon din ng isang Climate Change Resiliency and Adaptability Summit kada ikalawang linggo ng Setyembre taon-taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtatala pa rin ang Feebox ng mga aftershock pagkatapos ang malakas na lindol sa Surigao del Sur. Pinaalalahanan naman ang mga apektadong residente na ipasuri ang mga bahay bago muling tirahan. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Dangdang aftershocks na ang naitala ng Feebox matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa karagatang sakop ng Hinatuan, Surigao del Sur pasado alas 10:30 ng gabi, ito lamang December 2. Ayon sa Feebox, maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang mga aftershock. We would still be expecting aftershocks. Aftershocks would usually, meron pa tayong aftershocks na ma-register few days to few weeks after the main shock. So, pero habang tumatagal naman, lumiliit yung number at bumababa yung magnitude. Naitala ang intensity 7 sa City of Tandag, habang naramdaman din ng mga karating lugar ang mas mababang intensity. Agad na naglabas ng tsunami warning ang Feebox pagkatapos ng malakas na pagyanig noong Sabado. Umabot sa 0.64 meters ang naitalang pagtaas ng alon sa Mawes Island sa Hinatuan. Umabot din ang tsunami sa lalawigan ng Bislig City at Port of Dapa, gayon din sa Mati, Davao del Sur. Ayon sa Feebox, nagmula ang lindol sa Philippine Trench na dati na ring nakapagtatala ng malalakas na lindol. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact in 1921 meron tayong mag 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have mag 7.2, it's almost on the same area, mag 7.2 in 1929. Farther north, we have mag 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong mag 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunamis. Ayon sa Feebox, mas mabuting kumonsulta muna sa mga inhinyero kung naapektuhan ng lindol ang mga bahay sa mga apektadong lugar. If they can see na may crack doon sa bahay nila, huwag muna sila pumasok kasi kung hindi ito nasira during the main shock, baka masira ito kapag may malakas na aftershock. Malayo rin nila ang lindol sa Mindanao para makaimpluwensya sa West Valley Fault na sinasabing makapaglalabas din ng malakas na lindol. Ayon sa Feebox, malaking bagay ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan at publiko sa lindol. We cannot be 100% of course ready. That's impossible. But people now are more aware than say 20 or 30 years ago. Dahil din po sa, again, with our earthquake drills na ginagawa. Nilinaw naman ang Feebox na walang kaugnayan ng El Nino sa lindol. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Muling niyanig na malakas na lindol ang Surigao del Sur pasado alas 3 ng umaga kanina. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Feebox, niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang baybayin ng Caguait, Surigao del Sur bandang 3:49 AM kanina.
Naramdaman rin ang malalakas na pagyanig sa iba pang mga lugar sa Mindanao gaya sa Tarragona, Davao Oriental, Iligan City, Cagayan de Oro City at iba pang mga bayan sa Davao Oriental. Ayon sa PHIVOX, walang pinsala na idinulot ang lindol. Gayunman, asahan pa rin ang mga aftershock. Noong Sabado ng gabi, niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang baybayin ng Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa latest report ng PHIVOX as of 8 a.m. ngayong araw, pumalo na sa 1,692 ang naitalang aftershocks matapos ang 7.4 magnitude na lindol. 18 dito ang naramdaman habang aabot sa magnitude 1.1 hanggang 6.6 ang lakas nito. Roundup Balita. Abiso po sa mga motorista, muling magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa ng 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas naman ng 30 sentimos ang presyo ng gasolina at 20 sentimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng langis ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa international market. Posibleng ipatupad sa unang quarter ng taong 2024 ang taas pasahe sa MRT Line 3. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan, ang fare adjustment na ipatutupad sa MRT 3 ay magiging kapareho ng dagdag pasahe na inaprubahan na sa LRT 1 at LRT 2. Ito ay ang 2 pesos and 29 centavos na dagdag para sa boarding fee at 21 centavos sa kada kilometro ng biyahe. Agosto ngayong taon ang ipatupad ang dagdag pasahe sa LRT 1 at LRT 2. Ayon sa DOTR, layo ng ipatutupad na fare hike sa MRT na mabawasan ang subsidiyang inilalaan ng pamahalaan para sa operasyon ng mga tren at mailan ito sa iba pang mga programa ng gobyerno. Wala pang impormasyon si Senate President Juan Miguel Zubiri kung talagang galing sa Senado ang taong nag-leak ng umano'y impormasyon kaugnay sa sinasabing travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Senator Zubiri na hanggat hindi ito pinapangalanan ay mananatiling alegasyon o intriga ang impormasyong ito. Tiniyak rin ng opisyal na hindi niya hahayaang masira ang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sakali naman aniyang mapatunayan na mayroon ngang nag-leak ng mga maling impormasyon sa travel expenses ng House Leader, ay agad nila itong papatawan ng disciplinary action. Nakauwi sa bansa nitong Sabado ng madaling araw ang 14 na Pinoy seafarer ng K-MAX Ruler. Ang barko na tinamaan ng missile ng Russia habang nakadaong sa Black Sea sa Ukraine nitong nakaraang buwan, kung saan isa ang nasawi at 4 ang sugatan. Kasama sa umuwi ang kapitan ng barko na nagtamuri ng sugat sa insidente. Nauna nang umuwi ang 3 Filipinong crew ng K-MAX Ruler noong 1 linggo. Sa kabuuan, 25 ang Filipinong crew ng K-MAX Ruler. Binigyan naman sila ng tig 10,000 pisong inisyal na tulong ng Overseas Workers Welfare Administration. Sinugot naman ng kanilang manning agency ang gastos sa kanilang pag-uwi sa bansa. Ngayong araw, nakatakda ang preliminary investigation sa grave threats case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinadalhan ng summon ng Quezon City Prosecutor's Office ang dating presidente. Kaugnay ng reklamong isinumite laban sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, inaasahan ba yung pagharap sa korte ni dating Pangulong Duterte?
Aga, hindi tayo nakatitiyak kung personal na magtutungo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakatawanin na lamang siya ng kanyang abogado matapos na maglabas ng sabina ang Office of the City Prosecutor ng Quezon City laban sa kanya. Kaugnay ito ng grave threats case na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Matatanda ang binanggit ng dating presidente na magpapakulong na lamang siya ng tanungin kaugnay ng issue. Batay naman sa kampo nito, hindi ito obligadong dumalo sa patawag ng prosecutor's office at pwedeng abogado lamang ang humarap sa ipinadalang summon. Ngayong araw, December 4 at sa December 11 nakatakda ang preliminary investigation ng kaso at pinagsusumite si dating Pangulong Duterte ng counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo at supporting documents upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Naharap sa reklamong kriminal na grave threat sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code at Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si dating Pangulong Duterte. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabata sa isang panayam na nag-ugat sa confidential fund ng anak na si Vice President Sara Duterte. Samantala, pinatatawag din ng prosecutor sa mga kaparehong petsa si Congresswoman Castro upang pagtibayin naman ang kanyang mga aligasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakakaalarma na ang pagdami ng Chinese maritime militia vessel sa paligid ng Julian Felipe Reef ayon sa pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea. Sa ibinahaging video ng NTF-WPS, makikitang kumpol-kumpol ang mga Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef. Nitong Sabado lamang kuha ang mga larawan at video. Noong November 13, nasa 111 ang na-monitor na CMMV sa lugar, pero sa huli monitoring ng AFP, umakyat pa ang bilang nito sa 125. Agad inatasin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na i-deploy ang 2 barko ng PCG na BRP Sindangan at BRP Cabra para magsagawa ng pagpapatrolya sa lugar. Binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga personnel na nakadeploy sa West Philippine Sea. Ito ay dahil sa kanilang ipinakitang kabayanihan at matiyagang pagpapatrolya sa karagatang sakop ng ating bansa. Ginawaran ang mga ito ng bronze medal at ribbon bilang recognition sa kanilang mahalagang papel na ginampanan sa pagbibigay ng security assistance sa maritime patrol na nagsagawa ng rotation and reprovision o RORE mission sa may West Philippine Sea noong nakaraang November 9 to 11, 2023. Layon ng naturang pagkilala na bigyan ng pagpapahalaga ang sakripisyo ng PCG personnel at mapatibay ang kanilang moral sa pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Iniulat ngayon ang Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang na bumaba na ng mahigit sa 30% ang congestion rate sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa City. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na decongestion na ginagawa ng pamahalaan upang mapaluwag ang mga piitan sa bansa. Mula sa Muntinlupa City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang mga factor na nakatulong para mabawasan ang congestion o pagsisiksikan ng mga PDL sa NBP? Maraming binanggit na dahilan ang Bureau of Corrections o Bucor kung bakit bumaba yung congestion rate dyan sa Nubilibid Prison o NBP. Ayon kay Director General Gregorio Pio Katapang Jr., isa na rito yung paglipat ng mga bilanggo mula sa NBP prison papunta sa ibang mga provincial prison sa bansa. Mula anya sa 358% na congestion rate, sa ngayon ay nasa 320 na lamang ito. Sa ngayon ay patuloy din o hindi na rin tumatanggap na mga convicted yung NBP. Ito ay alinsunod sa kamakailan sa inilabas na kautusan ng DOJ. May tuloy-tuloy din na pagpapalayang ginagawa ngayon ang Bucor. May rekomendasyon din anya ang kawanihan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng executive clemency yung mga bilanggo. Yung karamihan dito may mga sakit na at ang iba naman ay may karamdaman na. Tuloy-tuloy ang decongestion ng NBP sa pamamagitan ng paglipat dito sa mga inmate na ito sa mga provincial prisons tulad dyan sa Iwahig sa Palawan.
Sa ngayon, Ella, ay nasa 30,000 pa ang mga bilanggo na nasa NBP. Ito ay malayo sa dapat na capacity nito na nasa mahigit na 6,000 lamang. At inaasahan din natin, Ella, na mapag-uusapan itong decongestion ng NBP sa inaasahan nating summit na gagawin sa 6 hanggang 7 nitong buwan ng Disyembre. Yan mo nating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Umaapila ngayon ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa National Water Resources Board na itigil na muna ang pagpapakawala ng tubig mula sa Angkat Dam. Imbes na magpakawala, inirekomenda ng MWSS na pataasin pa ang level ng tubig sa dam. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, gaano ba kataas ang level ng tubig na kayang ipunin sa Angkat Dam? Noong nakaraang taon, mabot sa 215 meters yung impact na tubig ng dam sa katapusan ng 2022. Pero ngayon ay hinihiling ng MWSS sa NWRB na huwag na munang magpakawala ng tubig sa Angkat Dam. Pinagbatayan ng MWSS ang forecast ng Pag-asa na hindi rin magtatagal ang epekto ng shear line nagpapaulan sa watershed na dapat nila ay paabutin muna sa 214 meters ang level ng tubig sa dam. So nakaraang linggo ay lumampas sa 212 meters ang level ng tubig sa Angkat Dam. Ito ang pinagbatayan ngayon ng pagpawala ng tubig sa dam upang mapanatili ang katatagan ng infrastruktura. Kanina alas 6 ng umaga ay nasa 212.87 meters ang level nito. At may 2 gate na nakataas ng 1 metro. Ayon sa MWSS, mahalagang mapataas ang level ng tubig sa dam upang may magamit lalo na sa kasagsagan ng epekto ng El Nino sa susunod na taon. Sa Angkat Dam nanggagaling ang mahigit na 90% ng supleng tubig sa Metro Manila at karatig lalawigan. Dito rin maasa ang irigasyon ng nasa 25,000 hektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Abiso sa motorista, simula bukas ay pansamantalang isasara ang Tabang Bridge sa bayan ng Giginto, Bulacan upang bigyan daan ng pagsasaayos sa kasalukuyang ginagawang North-South Commuters Railway Project ng Malolos, Tutuban. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kung pansamantalang isasara sa mga motorista yung Tabang Bridge, meron bang alternatibong ruta na pwedeng madaanan yung mga sasakyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Meron namang alternatibong ruta dito sa Giginto, Bulacan. Ito yung sa lugar ng St. Francis, Santa Cruz sa papasok at palabas ng TESDA. Dito sa Giginto ay maaari silang dumaan para makaiwas din dito sa isasagawang pagpapagawa ng nasabing Tabang Bridge. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang tulay ng Tabang sa Manila North Road sa bahagi ng Giginto, Bulacan simula December 5 bukas hanggang December 22 taong kasalukuyan. Ito'y upang bigyang daan ang pagsasaayos ng kasalukuyang ginagawang North-South Commuter Railway Project ng Malolos to Tutuban. Kasabay nito ang paglalagay ng concrete girders para sa viaduct ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatawid sa ibabaw ng nasabing tulay. Sa nasabing proyekto, lalatagan din ng salubungang riles ng 147 kilometro ng NSCR mula Clark International Airport hanggang Calamba. Partikular na ang bahagi nito ay sa bahagi ng tatawid ng viaduct sa ibabaw ng Tabang Bridge. Magdudugtong din ito sa viaduct na galing Malolos sa magiging Giginto Station ng NSCR. Ang proyekto ay bahagi ng 58.78% na progress rate ng NSCR Phase 1 mula Tutuban hanggang Malolos. Sa pagtaya, nasa 50.2% na ngayon na nagagawa sa NSCR Phase 2 o mula Malolos patungong Clark International Airport. Habang may 33.84% na pre-construction works sa NSCR South Commuter Line na mula
Blooming Street hanggang sa Kalamba. Sa ngayon nga ay maluwag pa itong makadaan pa yung mga sakyan sa MacArthur Highway sa patungong Giginto hanggang doon sa May Kawayan at papunta naman dito sa lugar ng Plaridel at doon sa Pulilan, Bulacan. Pero bukas asahan na nga na hindi na pwedeng madaanan ito ng lahat ng mga motorista itong Tabang Bridge. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Nanawagan sa Israel at Hamas ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC na si Karim Khan na igalang ang international law at payagan na mai-deliver ang humanitarian aid sa Gaza Strip. Ginawa nito ang pahayag matapos ang 4 na araw na pagbisita sa mga lugar kung saan nangyari ang October 7 Hamas attacks sa Israel, gayon din sa Palestinian Authority sa West Bank. Nagalok din ito ng tulong sa Israel upang imbestigahan ang mga krimeng ginawa ng Hamas sa terror attack. Ito ay bagamat hindi miyembro ng Hague-based court ang Israel at hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon nito. Kasabay nito ang apila sa bansang gawin ang lahat ng hakbang upang protektahan naman ang mga sibilyang naiipit sa pag-atake nito sa Gaza Strip. Humanitarian assistance must be allowed in at pace, at scale, in Gaza. It is not acceptable. There's no justification for doctors to perform operations without light, for children to be operated upon without anesthetics. Imagine the pain of operations on children, on anybody, on any of us, without anesthetics. And also emphasize that Hamas must not divert any aid that's given. Isang German na lalaki ang nasawi at 2 iba pa ang nasugatan sa isang knife at hammer attack sa Paris, France. Nangyari ang krimen malapit sa Eiffel Tower at arestado ang isang 26 na taong gulang na French na lalaki. Nagsasagawa ng investigasyon ang anti-terrorism prosecutors. Sa isang briefing, binanggit ng prosecutor na nagpahayag ng allegiance o katapatan sa Islamic State ang suspect sa isang video na posted sa social media. Batay naman sa pulisya, inirelease sa bilangguan ng suspect noong 2020 matapos ang 4 na taong pagkakabilanggo dahil sa pagplano ng isang pag-atake at dapat sumailalim sa treatment para sa psychiatric problems. Inaakusahan ni dating US President Donald Trump ang kanyang posibleng karibal sa November 2024 presidential elections na si President Joe Biden na naninira ng demokrasya. Ito ay kahit na tinangka nitong baliktarin ang 2020 election victory ng Democrat na si Biden. Matagal nang ipinapahayag ni Trump na ipoprosecute si Biden oras na makabalik sa White House dahil sa umano'y paggamit sa federal justice system laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nangingibabaw pa rin si Trump sa Republican presidential primary. Napanatili ng PNP responders at Ombudsman Graf Basters ang kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nalasap naman ng rookie team ng Comelec Vanguards ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Naitala ng PNP responders ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos namang ibigay sa Senate Defenders ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo.
Ito ay bagamat dinumina ng Senado ang unang 3 quarters. Nagawang makahabol ng PNP dahil sa kanilang never say die attitude sa game. Malaking tulong ang 3 points ni Richard Villanueva sa last 4.5 minutes ng ball game na bumuhay sa tila naghihingalo ng responders para itabla ang score sa 66 points. Villanueva to tie the game. Got it! At ang kanyang steal, 2 minutes 41 seconds left. Turnover na naman after the timeout para sa Senado. Plus na-convert pa ito ni Villanueva sa isa pang 3 points mula sa assist ni Serrano para umalagwa na sa 6 points ang kanilang abante. Serrano, ligot pa ang bola, Villanueva. Got it! Sinika pang humabol ng defenders subalit kinapos na sila ng oras hanggang sa tumunog ang buzzer sa score na 78-74. Best player of the game si Richard Villanueva na may 17 points at isang steal. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 12 points. Mistulang nasayang naman ang 23 points ni Larry Gasparillo, 14 points ni Harry Petilos at tig 10 points ni GK Sevilla at Clark Torrente. Dahil sa panalo, umakyat ang PNP sa 3-1 win-loss record habang nalaglag ang Senate sa 1-3 panalo-talo. Actually, ano lang talaga, practice kasi nakita ko na ang Senate is one of the best defender dito sa UNTB Cup Season 10. So, yun talaga rin ang inano namin na makarecover kami dito sa hard-fought game. Kaya kailangan namin mag-step up. So, yung practice namin, intensely sa mga sa conditioning, tapos yung trap defense sila, yung press break namin. Hindi ko rin masabi kung anong naging problema namin. Kasi maganda umpisa, di ba? Kami yung lumamang na biggest lead kami. Sila habol lang, habol, dikit. Mag-run sila, nabe-break namin. Unfortunately, pagdating ng last 3 minutes, yung run nila, medyo hindi namin na-sustain yung na-break yung run. Last seconds ng game na lang namin na kaya lang, kapos na kami. Dalawa na kalaban namin, yung PNP tsaka yung time. Nangunguna na ngayon sa Group A ang Ombudsman Grabbusters na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa kanilang huling 4 na laban. Pinalasap ng Ombudsman ng unang pagkatalo ang JSIS Furies sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 71-54. Ito na ngayon ang pinakamagandang record ng Grabbusters simula nang sila ay sumali sa liga noong Season 4. Nanguna sa opensa ng Ombudsman sina Emmanuel Baltazar na kumamada ng 14 points, 10 rebounds at 3 assists. At si Samuel Ignacio na may 15 points, 9 rebounds at 3 steals. Primarily, syempre, yung defense namin, nag-workout yun, At sabi ko nga sa kanila, good defense will result to a better offense. At saka nakita ko yung puso Nakita ko yung puso ng mga players. Actually, we have only 9 players, Si Attorney medyo nag-aalanganin pa nga kanina. At si Franco may konting problema sa legs. But anyway, credit ito sa mga players ko. And yun nga, syempre luckily, talaga nag-step up silang lahat, We were a bit slow at the start of the game, especially on the offensive boards dahil yung Ombudsman had a lot of offensive rebounds. So for us, we just need to learn from that na kailangan bumax out and try to outwork yung Ombudsman team because they're a very strong offensive rebounding team. Yung effort, their effort was there, yung sa amin wasn't there. So we need to put more effort in our next game. Samantala, pinakain naman ng Department of Agriculture Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Comelec Vanguard sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 95-82.
Dahil sa panalo, umakyat ang Food Masters sa 3-1 panalo-talo, habang ang Comelec ay 1-3 win-loss record. Crucial ang nalalabing huling dalawang laban ng Comelec laban sa DNR Warriors sa December 14 at Senate Defenders sa December 20. Ang DA naman ay haharapin ng PNP sa December 10 at DNR sa December 17. Best player of the game sina Julius Kasaysayan na tumikada ng 23 points, 4 rebounds at 2 assist. At si Elijan de Guzman na humakot ng 25 points, 12 boards, 2 dimes at 3 steals. Well, aside from scouting, yung video na pinapanood namin ng coaches namin, piniprepare namin yung players sa practice kung paano kami didepensa. Kasi may mga players dito na talagang pag pinagbigyan mo, talagang bibigay ng mga more than 20 points. So kailangan lang na malimit yung mga players na yon. At naging consistent lang kami sa mga game plan namin. Nagkaroon ng diferensya lang sa execution and we were surprised na ganun yung resulta during the first half and nag-adjust kami. However, the opposing team has also prepared. So yung mga plays namin, may mga counter din sila and they executed better than us. Medyo hirap din kami sa rotation ng players considering na there is a big height difference between our players. So limitado yung kaya kong ipasok ng mga players. So talagang breaks of the game din. Kaya siguro better luck next time and mas pagbubutihan pa namin sa aming mga ensayo. Magbabalik ang triple header games ng UNTV Cup sa Paco Arena, Maynila sa December 7, araw ng Huwebes. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 24 na nagsasabi, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin." Balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.